Mic check, mic check. Hello, 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 hello. So, topic natin ngayon ay all about shear stress. Yung topic natin or previous topic natin was all about normal stress. Ito naman pag-uusapan natin ay shear stress. Recall lang ulit. Para malaman mo na yung difference, punta muna tayo sa normal. So, ano nga ba yung normal natin? Example natin, ito yung truss member natin, di ba? Tapos, mag-a-apply tayo ng compressive force ngayon dito. Tapos, pag sinabi nating normal, dapat perpendicular siya dun sa cross-section natin. Ito yung nagiging normal force natin or in general, nagiging normal stress. Yung force natin nag-act perpendicular to the cross-sectional area. Paano naman pag shear stress? Pag sinabi natin shear stress, tulad ng pagka-define natin sa shear, dapat nag-act siya parallel to the cross section. So kung ito yung area natin, dapat pag ganito yung itsura ng force natin. No? Any direction as long as parallel siya dun sa cross-sectional area natin. So, kung pansin nyo naman, ano lang nagbago compared sa normal stress? Nagbago lang yung direction ng application. Pero pag dating sa area, same pa rin na as long as yung direction ng force natin perpendicular siya or parallel. Doon mo malalaman kung normal stress ba siya, normal force or normal stress, o kaya naman shear force or shear stress siya. Para mas magets natin, example 1 muna tayo. Example 1, sabi niya, determine the average shear stress in the 20 mm diameter pin at support A. Pag sinabi ulit nating average, ignore nyo na lang yung word na average. Ibig sabihin lang nun, shear stress or yung simple stresses natin. Simple stresses pa lang kasi yung sinosolve natin, guys. Yung formula natin or general formula natin ay all about force over area. Later on kasi, may mga stresses tayong sinosolve na medyo lang naman, complicated yung pagkaka-analyze naman. Pero force over area pa rin yung concept. Punta muna tayo dito sa example natin, diba? Shear stress pa lang naman tayo. Simple stresses pa lang. So sabi niya, determine the average shear stress in the 20 mm diameter pin at support A. So ibig sabihin, need natin malaman ngayon yung forces dito sa point A. Simple statics lang, guys. Gagawin lang natin, hanapin natin yung mga forces sa point A. Yung approach ko dito sa problem, ang ginawa ko, hinanap ko muna yung cable, yung force sa cable. Dito kasi sa problem, meron tayong cable. So kung may cable tayo na naka-inclined, ibig sabihin hindi zero yung force natin sa x-axis. Kasi meron tayong cable. Dapat nagkokontrahan yung dalawa na yan. So para ma-solve ko muna yung cable, nag-moment muna ako sa point A. Moment at point A, yung mga forces na iikot sa atin or iikot sa point A, 30 kilonewtons, moment arm ay 2. Tapos, kinomponent natin yung cable natin kasi ang ikot lang naman dyan ay yung Y component natin. So, yung Y component times yung moment arm na 6 equals to 0. Yung cable ngayon natin ay merong 12.5 kilonewtons. Positive, ibig sabihin tama yung assumption natin. Yung assumption natin dito, intention na dati. Kasi nga alam naman natin na pag cables, lagi siyang tension. Next, pwede na tayo mag-summation of forces. Kasi yun lang naman yung rason ba't hindi tayo pwede mag-summation of forces. Wala tayong value or magnitude para sa cable natin. Summation of forces sa x, ax plus 12.5 times yung slope niya para makuha yung x component. Okay, nasolve natin dito negative value, so magiging 7.5 kilonewtons to the left. Then last, summation of forces sa y, need natin hanapin yung ay, 12.5 times 4 over 5 minus 30. Kasi meron pa tayong external force na 30 kilonewton. Ay is equals to 20 kilonewton. Tapos ito yung formula ng shear stress natin. So, ang tanong muna, guys, anong bago dun sa formula natin as compared dun sa normal stress? Yung sa normal stress, denoted by sigma siya. Pero ang mahalagang tignan dito ngayon, imbes na P, V ngayon yung ginagamit nating force. V for shear. So, ibig sabihin pala, babalikan lang natin yung concept natin sa
beam, di ba? O, yung may beam tayo dito. Tapos pag nag-cut tayo, merong exposed na V dito. O, ang ibig sabihin lang palang kukontrahin lang nung V natin ay yung A sub Y. So, ito ngayon yung force na gagamitin natin. Yung A sub Y. O, ano yung A sub Y natin or AY? 20 kilonewtons. O, salpak natin sa formula, 20 times 1,000 all over 0.25 pi d squared. O, yung 0.25 dito guys, baka nalito kayo, 1/4 lang yan. Yan yung pi over 4 times d squared. Ginawa ko lang ganyan yung format niya. 0.25 pi d squared. O, 20 times 1,000, kasi yung gusto nating standard unit ay naka MPa. O, yung given kasi ay naka kilonewton. So, times 1,000 tayo para maging newton siya. Tapos, given naman yung 20 mm diameter. O, sagot natin, 63.662 megapascal. O, syempre, lalabas yan sa choices natin. O, red yan, guys. O, pag red, ibig sabihin, mali. O, mali yung 63.662 MPa. O, mahalaga kasing concept natin sa stresses, guys. Dapat alam natin yung magiging itsura nung pagka-apply ng force. O, yung pinapanap kasi ay shear stress sa may support A. O, itong V na to guys, yan yung internal force sa beam. O, hindi naman yung pin sa support A natin, di ba? Yan yung internal force dun sa beam natin. So, ang pinapanap pala itong sa may pin. O, paano ba yung magiging itsura niya in actual? Or para pag mas ma-visualize natin yung itsura nung dadaang force. Okay, maging itsura lang yan guys, di ba? Ito yung pin natin. Ayun yung support. Tapos meron tayong pin dito. Itong pin ngayon dyan, nakakonect siya sa beam. Ito yung beam natin. O tapos, yung nag-act ngayon, meron tayong AX, tapos meron tayong AY. O, medyo baliktad yung AX natin, pero kunwari yan na lang. So, ibig sabihin, ang pinapahanap ay yung shear dun sa pin. O ano ba yung pin natin? Ito yun, di ba? O tapos, ang mangyari dyan, paano ngayon yung affected na cross-sectional area ng pin? O may dadaan yung force natin sa X dun sa cross-section ng pin, dadaan din tong AY dun sa cross-section ng pin. O, pag-imaginein mo ngayon guys, ito yung pin natin, may dumaan pareho na shear sa AX, tapos meron ding shear sa AY. So, ibig sabihin pala, ang ko-consider ngayon natin ay yung resultant dapat natin. Okay? Kasi dalawang force yung nag-act parallel dun sa pin natin or cross-section ng pin natin. So, ang gagamitin natin na force ay hindi lang yung AY. Kasi yung AY dyan or yung 20 kilonewtons, yun lang yung internal force dun sa beam natin. Yung 20 kilonewton dyan guys, yun lang yung internal force dun sa beam natin. Ang pinapahanap, internal force dun sa pin, which is equal dun sa resultant ng AX at AY natin. O, pag resultant natin yan guys, ang lalabas na value ay 21.36. O, salpak lang natin sa formula, 21.36 times 1,000 all over 0.25 pi d squared. Sagot natin ay 67.991 MPa. Pero naka-red pa rin siya. Naka-red siya guys. So pag naka-red, mali. Para hindi yan mag-red, edi palitan natin. Green na siya. Tama na yung 67.991. Next, wala eh, nag-red pa rin talaga eh. Mali ba o tama? Green naman guys, green. Tama ba o mali? Tama o mali? Mali talaga siya guys. Okay, mali yung 67.991 MPa. Pero tama na 21.36 yung ginamit natin. Ano ba yung rason ba't tayo mali sa problem na to? Ano bang bago dun sa figure natin na wala dun sa mga pinagsosolve natin noon sa statics? Okay? So, compared dun sa statics, wala tong drawing na to. Wala tong drawing na to. O yung drawing na yan na ngayon yung nagiging top view or another view natin dun sa support natin.
O kung papansinin nyo kasi tong pin natin, ito pala yung actual niya na itsura sa pin at A. O may pin tayo dito, tapos ito yung beam, di ba? O, extend natin yan. Tapos meron pa sa kabila, meron pa tayong pin dyan, di ba? Meron pang pin. So ibig sabihin ngayon, ang kumokontra kasi talaga dun sa RA natin guys, assuming na ito yung itsura kasi yung na-compute natin AX is to the left, pero kunwari ito yung resultant natin, ang kumokontra dyan sa force na guys, itong pin natin. Dalawa yan. Di ba? Ang pinag-uusapan natin pag stresses ay all about internal forces. O itong RA dito, hindi yan internal force. External force siya or siya yung P natin. Ang internal force natin guys, yung shear na na-experience ng dalawa nating pin. Kapag inequate mo ngayon yan, 2V is equals to P. Then pag sinimplify mo, V is equals to P over 2. O yung nasolve nating RA, hindi naman siya V. O yung RA natin dyan guys, hindi naman yan yung internal force natin. Yan talaga yung external force natin, di ba? Ang pinag-uusapan natin sa stresses ay all about internal forces. So kaya kung mapapansin nyo dun sa formula, V over A siya. So kailangan internal force. So ang ginagawa ngayon natin, ini-equate natin yung P at V natin para magka-equal yung value nila. O in this case, dalawang shear pala yung nagre-resist. So magiging equal to P over 2. O, pinaghahatian ng dalawang pin yung applied force natin na P. So pag sinubstitute natin sa formula, edi P over 2A na siya. O, dito na papasok yung double shear at single shear. O, dapat kasi na-observe natin kung paano ba yung itsura ng force natin. Or paano yung magiging itsura ng internal forces natin pag may nag-act na force. O, pero to guys, kahit hindi nyo naman i-derive, ang iba pang way para mas madalian kayong mag-analyze, o tulad ng ginagawa ko, titignan nyo lang kung ilang area ba yung affected. O kung nag-apply tayo ng load P dyan, ito yung affected, di ba? Isang pin dito, isa pang pin. Kaya naging dalawang area siya. Or another way, pwede mo ding isipin, paano ba yung magiging pagkaputol nung structure natin pag nag-apply tayo ng shear force. O try natin i-drawing muna yung itsura nung pagkaputol niya. O pag imagine niyo guys, i-drawing niyo lang yung figure mismo na given. O di ba ganito yung itsura niya? O tapos may pin tayo, tapos ito yung beam. O pag nag-apply tayo ng load dito, paano ngayon magiging itsura ng putol niya? Pag sobrang lakas ng force natin, tapos hindi niya kinaya, paano yung magiging putol niya? O di ba magiging ganda siya? Mapuputol tong pin natin dito, tapos angat to, di ba? Ito yung putol niya. Pag titignan mo ngayon, ilang area ba yung nasira or ilang saang side siya na putol. O meron tayong isang side dito tapos isa pang side dito. Di ibig sabihin, double shear siya. Kasi dalawang area yung naapektuhan nung force na in-apply natin. So ibig sabihin, dalawang area, hindi dapat naka times 2 pa yung 0.25 pi d squared natin. Magiging formula ngayon natin, or yung equation natin magiging 21.36 times 1,000 all over 0.25 pi d squared times 2. Hindi ko napalitan yung t dyan guys, pero tau yan. Yung final answer natin, 33.995 MPa. Siyempre, lalabas ulit yan sa choices. Di ba? Lalabas yan sa choices kasi yan na yung tamang sagot guys. Tama na yung sagot natin dun. Kaya yung kinonsider lang natin dun ay kung double shear ba siya or single shear. Para mapakita lang naman natin kung ano bang itsura ng double shear at saka single shear. O paano yung concept nung dalawang yun. Next problem na tayo. Ito yung problem natin. The supporting wheel on a scaffold is held in place on the leg using a 4 mm diameter pin as shown. If the wheel is subjected to a normal force of 3 kilonewtons, determine the average shear stress developed in the pin. Neglect friction between the inner scaffold puller leg and the tube used on the wheel. Itong problem na to guys, madali lang din to, pero para mas ma-imagine nyo yung itsura ng
shear force natin. O sabi niya merong 3 kilonewtons normal force. Pero yung pagka-normal niya guys, normal to the wheel siya. Pero pag imagine niyo kasi, o kunwari ikaw to, maliit kang tao, di ba? Maliit kang tao. Kung maliit kang tao, ibig sabihin yung height mo is less than 167. No? Kasi 167 ako guys. Ibig sabihin kung below 167, small. Small. Okay, ito ngayon yung nakikita mo. Yung itsura ngayon, ito yung wheel natin, tapos may dalawa tayong pin. Although normal force siya guys, normal siya dun sa wheel natin. Pag nag-apply tayo ng force dito, ma-imagine mo ngayon na affected din tong cross-section ng dalawa nating pin. So pag diniretso mo ngayon yung force na yan, kung makikita nyo same siya dun sa figure natin kanina, di ba? Masasagi niya yung dalawang area ng pin natin. So ibig sabihin, double shear tong problem natin. So kung double shear siya, salpak lang ulit natin yung formula, 3,000 all over 2 times pi over 4 mm squared. Ito dapat yung lalabas na sagot dyan. 119.366 MPa. Pinakita ko lang guys na hindi porket sinabing normal force is normal stress. Dapat ma-imagine nyo pa rin kung paano yung hati niya. Pag sinabi naman natin shear, basta parallel siya dun sa area na yun, magiging shear stress agad siya. Next problem, punta tayo dun sa structure na favorite nyo yung sinosolve nung statics natin. Diba? Favorite nyo to. Kung hindi nyo favorite nyo dapat to. Kaya ito na yung magiging itsura ng force natin. Or yung structure natin, sorry. Determine the average shear stress developed in pin A of the truss. Horizontal force of P equals 40 kilonewtons is applied to joint C. Pin A has a diameter of 25 mm. Same formula lang din na gagamitin natin. P over A tayo or V over A. Meron tayong force dito na kahit hindi na natin gawa ng equation, pwede na nating masolve. Yung AX natin. Di ba kung may force tayo na papunta sa right, sa x-axis na 40 kilonewtons, ang pwede lang naman mag-support dyan guys ay yung pin natin. Kasi ang roller, sa y-axis lang yung direction niya. So yung magiging AX ngayon natin equal to 40 kilonewtons. Di na natin kailangan gumawa ng equation dyan. By looking or inspection, alam na natin na 40 kilonewtons to the left dapat yung AX natin. AY, mag-moment lang tayo sa point B. Ano yung mga forces na iikot sa atin ay sa point B? Yung AY na may moment arm na 2, tapos yung 40 kilonewtons na may moment arm na 1.5. Makukuha na natin yung AY na equal to 30 kilonewtons. Tapos diretsuhin ko na guys, tulad kanina, ang need natin ay yung resultant force. Kasi yung resultant force, yun yung nag-a-act dun sa pin natin. Pag 30-40, resultant force ay 50 kilonewtons. Salpak na lang natin sa formula, 50 times 1,000 all over 0.25 pi d squared. Answer, 101.86 MPa. Tama na ba yan guys? Tama na ba yan? Hindi pa natin nako-consider yung drawing, di ba? Pero yung sagot, tama na yan. Okay, tama na yan, 101.86 MPa. Baka malito kasi kayo sa itsura ng double at saka single shear. Pag imagine niyo lang naman yung figure natin, di ba ito yung truss member natin, tapos merong pin dito. Pag hinila mo kasi ito ng sobrang lakas, pag naputol siya, yung magiging hati niya lang ay ganito yung itsura. Di ba? So magiging ilang area yung affected? Isang area lang. So single shear siya. Pag ganyan yung figure. Ito guys, ginawa ko lang red yung answer kasi trip ko. Okay, hindi yung dahilan. Meron kasi tayong reference, diba? Kung pansin nyo naman, familiar yung ganyang type of drawing sa Hibbeler. Yung sa Hibbeler kasi, iniba ko yung problem dito. Una ko munang tanong sa inyo guys, pag merong given na figure, tapos may given na problem, tapos hindi sila nagtutugma or conflicting yung problem natin sa figure, anong ifa-follow nyo? Yung problem or yung figure? Dapat ang ifa-follow nyo dun ay yung problem. Yung sa original problem kasi nito sa Hibbeler, naka-indicate siya na
double shear. Pero dito sa figure natin, yan yung figure for single shear. O, ganyan yung itsura ng single shear. Pero sa problem kasi naka-indicate na double shear yung pin A natin. O, pag ganun yung mangyayari, ang ifa-follow nyo dapat yung problem. O, isa pa guys, what if ang sinabi lang ay each pin? Single shear or double shear? Double shear siya guys. Unless may naka-indicate pa na number. Kunwari, 422 mm diameter ball. So, apat yun. So, apat siya. Pero pag sinabi kasing each pin, ibig sabihin, hindi lang siya nag-iisa. So, automatic, hindi lang yun single shear. O, yun yung magiging clue nyo maliban sa ano guys, sa figure. Pag problem, pag nakalagay ng each pin, ibig sabihin nun, hindi siya single shear. O, dapat tignan nyo muna kung ilan ba yung mapuputol. O, basta pag each, hindi lang nag-iisa, so automatic, hindi lang siya single shear. O, yung sa original problem kasi nitong Hibbeler, naka-indicate na double shear. Pero yung figure na given ay for single shear. O, iniba ko lang yung problem kasi nga, ako yung boss, di ba? Tinanggal ko yung double shear dun. Kasi ito talaga yung magiging itsura pag single shear. O, next problem. For the connection shown, determine the average shear stress produced in the 3/8 diameter bolts. 3/8 inches diameter bolts. If the applied load is P equals to 5 pounds. Concept lang ulit ng shear stress guys, di ba? Kung ito yung loading natin, o tapos ito yung support natin, yung mga bolts, ibig sabihin yung apat na bolts na yan, sila yung nagre-resist dun sa 2.5 pounds. So, ibig sabihin, kanya-kanyang bolt, meron silang shear na internal force. O, so, kung apat yan, apat na bolts, ibig sabihin, apat na area lang yung gagamitin din natin. O, salpak ulit natin sa formula, 2.5 all over 0.25 pi d squared. O, tapos, apat na area yan, o di, times 4. O, yan yung pwede nyong gawin guys, diba? Bilangin nyo na lang kung ilang area ba yung affected. Actually, shortcut nga dyan, parang force all over total area. O, possible kasi kunwari, di ba? Square to, tapos circular. Ang gagawin nyo lang, kunin nyo yung kanya-kanyang shear stress ng cross-section, tapos i-add nyo, yun na yung total niya. Okay? O, yun lang naman yung concept natin. Diba? Dapat lagi siyang force all over area affected. O, tapos titignan mo ngayon kung parallel ba siya or perpendicular para ma-identify mo kung normal stress ba siya or shear stress. O, dito guys, yung hila kasi nagkukos ng shear. O, yung cross-sectional area niya, lahat sila pare-pareho, kaya times 4 na lang natin. O, final answer, 5,660 PSI. Next problem, mahaba-haba tong problem natin guys. Yung problem mo naman. Pero yung solving nito, more of, need mo lang kumalma, analyze, masasolve mo na to. Promise, di ba? Yung problem, 2 6 inches wide wooden boards are to be joined by splice plates that will be fully glued on the contact surfaces. The glue to be used can safely provide a shear strength of 120 PSI. Determine the smallest allowable length L that can be used for the splice plates for an applied load of 10,000 pounds. Note that a gap of 0.5 inches is required between boards 1 and 2. O, paano ba yung magiging atake natin sa problem na to guys? O, una, tingnan muna natin yung figure natin. O, diba? Kung ito ngayon yung force natin, force P, o paano ngayon yung magiging area affected sa atin pag shear? Kasi yung given sa atin is shear strength, di ba? So, paano yung magiging area affected ng shear natin? O, ito yung splice joint, di ba? Splice plates pala, hindi splice joint. So, ito yung splice plates natin. O, siya daw yung may glue. Siya yung nag-glue na merong strength na 120 PSI. So, ibig sabihin kung siya yung nag-glue, ito ngayon yung area affected, di ba? Ito, o tapos ito pa, then ito, tapos ito. O, basta yan yung area affected. To. Yan, yan. Tapos hindi kasali tong 0.5 inches dito. O, di ba? Merong gap dyan. So, ibig sabihin, walang nagkikiskisan or walang nagkokos ng shear stress. O, pero ang pinapatanong kasi ay total length. O, kung total length, ibig sabihin, include dapat natin yung 0.5. O, kung ganyan pala yung magiging area affected,
ibig sabihin, parang need mo na lang hanapin yung length nung isa. Yung length nito. Para, ang i-analyze na lang natin ay yung sa isang side. O, tapos, times 2 na lang natin plus 0.5. Pero ngayon, ang gagawin natin, para mas mapadali, edi in terms of L natin tong side na to. O, ito lang yung i-analyze natin, tong part na to, pero naka in terms of L yung mga dimensions natin. O, para makuha lang yung dimension nito, o diba, itong total L natin, itong total L, babawasan muna natin ng 0.5. L minus 0.5. Parang pinag-uusapan lang natin ay ito at saka ito. Diba? Hindi kasali tong gitna kasi wala namang nag-shear dyan. O, tapos, yung isang side lang yung i-analyze natin. Kasi nga symmetrical naman siya. So, kung yung isang side lang, edi divided by 2 na siya. Ito ngayon yung length natin dun sa isang side. O, pero naka in terms of L kasi siya. So, kung anong value makukuha natin dito, yun na yung total length. Gets ba? Kasi naka in terms of L pa rin tayo. Pero yung analysis lang natin ay isang side. Pero yung makukuha nating sagot ay total length na siya. Kasi ngayon yung L natin. O, pag meron na yung L natin, o di tignan na natin yung magiging affected area. O, shear is equal to V over A. 120 PSI yung resistance niya or shear strength niya is equal to 10,000. O 10,000 tong in-apply natin dito all over yung area. 6 inches. 6 inches to. Tapos, ito yung L minus, itong distance na to. L minus 0.5 all over 2. Ito yun, itong distance na to. L minus 0.5 all over 2. Tapos ito yung 6 inches. O yan na yung cross-sectional area natin. O, pero meron pa tong bottom, di ba? O may shear din dyan. So, dalawang area, dapat merong times 2 to. Kapag may times 2 yan, ang makukuha nating sagot dapat ay 14.39 inches. O, since naka in terms of L na to, ibig sabihin, yung lalabas na value dyan, pag sinubstitute natin ito, itong formula natin dito, dapat yun na yung total length natin. Okay, so 14.39 yung final answer natin. Next, punta tayo sa isang type of shear stress. Yung punching. Kapag punching, imagine nyo lang, edi yung puncher. So, ang sinusolve natin, gaano kalakas dapat yung ina-applied na force nung material na nagkakos ng butas. Kung papansinin nyo kasi sa problem, guys, sabi lang, what force is required to punch a 20 mm diameter hole in a plate that is 25 mm thick? The shear strength is 350 meganewtons all over meter squared. O bakit merong ganito sa figure natin? O pag nag-apply kasi tayo or gumagawa tayo ng butas, guys, dapat meron din tayong material, di ba? Kung saan doon natin i-apply yung force natin. Pag gusto natin gumawa ng butas, yung circular na hole, dapat meron tayong ganong shape din na pag-a-applyan ng force natin. O, nagigets nyo ba? Hindi ka naman makakagawa ng butas na isang point lang, 'di ba? Kahit sobrang lakas mo, yung butas na gagawin mo, kasing shape lang din nung point na 'yon. So para makagawa ka ng butas, kunwari ganito yung shape, dapat may material ka rin na ganyan yung cross section na pag-a-applyan ng force natin. O, parang di ka naman pwedeng mag-punch ng 4 inches na material tapos ang ine-expect mo ganito lang yung butas. 'Di ba? Di naman ganyan, 'di ba? So pag mag-a-apply ka ng or may material ka na ganito yung shape, tapos mag-a-apply ka ng force, yung butas na magagawa mo is same dapat dun sa material na ginamit mo na pag-a-applyan ng force. O, nagigets ba? Okay? So yung trick lang naman dito or yung parang bago lang naman dito, paano ngayon yung magiging shear natin at saka area? O ito kasi kung pansin nyo, ito yung affected area natin. Hindi mismo yung circle Pag yung circle kasi, yan na yung normal stress, di ba? Normal force na siya. Pag yung circle kasi, normal force na siya or normal stress kasi perpendicular to the force na yon. O pag shear dapat parallel, ito yung parallel dun sa force natin. And pag nag-apply tayo ng force sa gantong direksyon, madami tayong internal force na
lilitaw, di ba? Madami tayong internal force na lilitaw. Lahat yan, mga internal force V. So, ang ginagamit na lang natin ay yung P. Kasi masyadong madami na yung V pag yun yung hanapin pa natin. So, ibig sabihin yung formula lang natin ay tau is equals to P all over, o paano ngayon yung cross-sectional area natin? O, imagine niyo lang yung derivation natin sa cylinder or circle, di ba? Ang gagawin niyo lang, kung ito yung figure natin, parang puputulin natin siya dito sa side na to. Tapos, i-spread out natin. So, anong area ng rectangle? Di ba, length times height lang. Dito sa figure na to, length times height lang. O, ang kulang na lang natin na itong length na to. E, ano bang equivalent ng length na to based dun sa circle? O, hindi ba ito lang din yun? Yung total length niya ay itong total circumference ng circle natin. Gets ba? Yung total length nito, pag in-spread mo, same lang din sa circumference ng circle natin. E, ano bang circumference natin? 2 pi r or pi d. So, yung magiging formula ngayon natin ay equal to pi dt. O, ito yung cross-sectional area natin pag nagkukos tayo ng punching shear. O, disalpak natin sa problem. O, tau is equals to P all over pi dt. O, wait lang, burahin ko guys. O, tau is equals to pi all over pi dt. O, tapos, itong 350 naka meganewton pa siya. O, ang gusto kasi natin naka newton all over mm squared. Okay, ko-convert lang naman natin guys, di ba? Parang Pascal, kilopascal, megapascal lang din yan. From Pascal to kilopascal divided by 1,000. O tapos from kilopascal to megapascal, another divided by 1,000. So ibig sabihin, para maging newton lang tong meganewton natin, i-divide natin ng 1 million. Kasi dalawang 1,000 yun. 1,000 times 1,000 equals 1 million. Pero meron pa tayong m squared dito. Dapat naka mm squared siya. O, ibig sabihin, ita-times lang din natin ng 1,000, tapos naka-square kasi nga m squared dito. So, ibig sabihin, magka-cancel out lang din yung 1 million. O, di pwede nating sabihin, Newton over mm squared is equals to meganewton all over m squared. O, pagdating naman sa units, guys, hanggang gigapascal lang tayo. Giga, mega, kilo, at saka yung base form niya. O, pero usually, itong Newton over mm squared or megapascal yung ginagamit natin. O, balik na tayo dun sa problem. Pag sinalpak natin yung values natin, ang makukuha nating sagot ay itong 549.8 kilonewtons. Okay, o, bagong ano lang siya, pero application pa rin siya ng stresses natin. Laging force over area. O, tinitignan na naman natin na dapat yung area, yun yung cross-sectional area, tapos yung force, nakadepende kung paano yung orientation niya towards dun sa area na yun. Okay, o next problem naman tayo guys. An axial load P is applied to the 1.75 inches by 0.75 inches rectangular bar shown. A. Determine the normal stress perpendicular to plane AB, and B. The shear stress parallel to plane AB if the bar is subjected to an axial load of P equals 18 kips. O, ano muna yung kips ulit guys? O, mini-make sure ko lang na same tayo ng iniisip na kips, di ba? Medyo delikado pag ibang kips yung naisip nyo. O, pag sinabi natin kips, kilopounds. O, ibig sabihin nun, naka-English units yung problem natin. O, pero pag solve natin yan, edi same lang din naman ng process. O, itong problem na to, more of recall lang din ng basic geometry nyo. Sabi niya, plane AB. So, yung plane AB natin ngayon, ito yung itsura niya. O, tapos ito daw yung 0.75 inches. O, tapos meron tayong 18 kips daw dito. Ang pinapahanap yung normal at shear niya to the plane AB. So, ibig sabihin, gagawa ulit tayo ng Cartesian plane natin. No? More of review lang kung paano nagiging itsura ng forces natin pag naka-incline. So, originally, ito yung XY natin, di ba? O, tapos, naging incline siya ng
30 degrees. Or 30 degrees. 30 degrees kasi 60, 90, tapos 30 to. So, kung nag-move ngayon yung Cartesian plane natin, umangat siya ng 30 degrees, di ibig sabihin, ito na yung bago nating Cartesian plane. Ito na yung y prime natin, tapos x prime to. O, tapos ito, ang favorite law natin sa triangles or geometry, 30 degrees, then ito, 60 degrees. Tapos ito yung 18 kips natin. O tapos yung normal at saka shear natin, ito na yung plane natin. Ito yung, since parallel to plane siya, ito yung magiging P sub V natin. Tapos ito yung normal to plane, edi ito yung P sub N natin. O normal to plane siya kasi 90 degrees from the plane. O tapos ito parallel to plane siya. O parang review lang din ng geometry nyo, di ba? Kung ito yung 18, ito siya yung hypotenuse ng triangles natin. O ganyan, di ba? O para hanapin ngayon yung component niya, yung normal at saka shear force niya, parang hinahanap lang din natin yung x and y component ng force natin. O yung normal force directed along the y-axis. So y component siya dito sa y component siya ng 18 kips natin. O tapos yung shear force ng force 18 kips natin along the x-axis siya. So x component lang siya nung 18 kips natin. O basic recall lang siya ng geometry nyo. So para kunin yung P sub n, P sub n natin, ang ginamit kong reference point dito ay yung angle from y-axis. So since angle from y-axis ginamit ko, magiging P sin 30 siya. Ay angle from x-axis pala. Sorry. Yung ginamit kong reference ito ay angle from the x-axis, which is yung 30 degrees. So para makuha yung normal force niya, P times sin 30 degrees. At tapos next naman, para makuha yung sa shear, ang ginamit ko namang reference point dito ay yung angle from the y-axis. O para makuha yung shear force, dapat kunin natin yung x component gamit ang 60 degrees. O ito medyo baliktad to guys. Dapat 18 sin 60 degrees yan. O, pa-check na lang. Tapos sa pagbaliktad ko ito guys, ito yung 9 kips. Tapos ito dapat yung 15.884. So P sub N natin ay 9 kips. Tapos P sub V natin ay 15.5884. O tapos, meron na tayong P sub N at P sub V. O cross-sectional area natin meron na din. O salpak na lang natin. O di, dapat, pagpaligtarin nyo lang to guys dapat, ito yung 9. Ito yung 15.884. 584. O di, swap lang din to. O yung normal force pala natin ay equal to 6.857 KSI. O, 9 all over 1.75 times 0.75. O, test nga natin if sakto lang. Okay, o yung normal force na normal stress pala natin ay 6.857 KSI. 9 all over, o area lang natin 1.75 times 0.75. Tapos yung shear stress natin 15.5884 all over 1.75 times 0.75, which is equal to 11.77 KSI. Siyempre, meron yan sa choices. Pero, mali. Bakit mali? Babalikan natin yung concept natin, force all over cross-sectional area. Tapos yung area na yun yung titignan mo kung nag-act parallel or normal siya. Pero yung value ng area naman natin hindi nagbabago, di ba? Nagbe-base tayo dun sa direction of application ng force natin. Pero bakit nga ba mali? Yung 1.75 kasi na given guys, yun yung height na to. 1.75 to. Yung cross-sectional area natin, ang ginamit ay yung hypotenuse natin, di ba? Para makuha yung length na to. Tapos yung 0.75, ganun pa rin. I-convert ngayon natin tong 1.75 para maging hypotenuse siya. Gamit ko yung 30 degrees dito guys, di-divide lang natin ng sin 30. Using your SOHCAHTOA lang to guys Height divided by sin 30, yun na yung hypotenuse natin. Ibig sabihin, isalpak na natin yung bago nating dimensions.
Burahin ko lang. Pagpalitin nyo pala to guys dapat ito yung shear natin. So, ito yung normal. Pero sakto yung sagot natin dyan. Yung normal stress natin ay 3.423 KSI. Tapos yung shear stress natin ay 5.983 KSI. Napagbaliktad ko kasi dapat yung P sub N natin yung 9 kips. Tapos yung P sub V yun yung 15.5884. Pero tama yung sagot natin. Normal force or normal stress pala equal to 3.423 KSI, tapos shear stress 5.983. Pero kung mapapansin nyo guys, parang pattern lang din naman tong figure na to. Actually, may pwede tayong i-derive na shortcut formula dito for normal stress at saka shear stress. Balikan lang natin yung ginamit natin, di ba? Ang una natin gagawin, dapat meron lang tayo nag-iisang reference angle. And usually, ito yun. Itong 60 degrees. Yung location ng 60 degrees. Kung yan ngayon yung reference angle natin, ibig sabihin yung P sub N natin is equal to, kung 30 degrees ginamit natin dyan, edi flip lang natin, magiging P cosine theta. Or, basta 60 degrees yan pag ito, di ba? Pero, gawin lang natin pag hindi natin alam yung angle. P sub N is equal to P cosine theta, na ito yung reference angle mo. Tapos yung P sub V natin equals to P sine theta. Kasi yung P sine 60 natin dito, yun na, sakto naman yung reference natin dyan. P sub N is equals to P cosine theta, P sub V is equals to P sine theta. Tapos dinivide lang natin nung area, di ba? Pero yung area kasi natin dito, dinivide natin ng reference ay 30 degrees. Pag ang gagamitin natin is angle from Y, edi gawin lang natin 1.75 all over cosine 60. Equal to ngayon sa height all over cosine theta. Pag sinalpak mo ngayon yung formula natin based dun sa solution natin, pag normal stress, P sub N all over area. Ano ba yung P sub N natin? P cosine theta all over B times H all over cosine theta. Pag sinimplify natin yan, P cosine theta squared all over B times H, di ba? Area lang natin ng rectangular yan. So, all over area. Pag shear naman, P sub V all over area equals P sine theta all over B times, same lang naman, cosine theta. Pag sinimplify natin, P sine theta times cosine theta all over area ulit. Pwede nyo gamitin tong shortcut formulas natin as long as tama yung reference angle nyo. Pero para sa akin guys, para sa akin lang naman, mas maganda pa rin na concept. Kasi kung titignan nyo yung solution natin sa problem na to, more of geometry lang talaga siya. Lagi nyo lang tatandaan, pag normal stress, titignan mo kung yung force mo is perpendicular dun sa cross section natin. Pag shear stress, dapat parallel yung direction ng force mo dun sa cross-sectional area natin. Next problem. Dito sa next problem, ano lang naman siya, more of analysis pero same figure. The two members used in the construction of an aircraft, hindi ko yan alam, fuselage. Basta yun, are joined together using a 30-degree fish mouth weld. Ito yung fish mouth weld natin. Determine the average normal and average shear stress on the plane of each weld. Assume each inclined plane supports a horizontal force of 400 pounds. Actually, sa una lang naman mukha siyang complicated guys, di ba? Pero nandun na sa problem, given na lahat dun sa problem kung paano dapat natin tignan yung figure. Sabi niya, each inclined plane supports a horizontal force of 400 pounds. So, yung maging itsura nito, merong 400 pounds dito. Pinaghatian nila. Tapos, determine the average normal and average shear stress on the plane of each weld. Ibig sabihin, hatiin natin tong figure. Yung figure ngayon natin, same dun sa example natin kanina. Except 400 to, tapos yung given kasi na angle ay itong 30 degrees. If gagamitin natin shortcut formulas, dapat yung alam nating angle, ito. Para makuha lang naman yan, edi 90 minus 30, 60.
degrees. O, pag sinalpak natin gamit yung shortcut formulas, ito yung makukuha nating sagot. Normal, tapos ito sa shear stress. Itong example na to guys, more of analyzation lang kung paano ba yung atake natin sa problem. Baka kasi in-overthink nyo, ba't ganyan na yung cut niya. Pero pag binasa mo naman yung problem, sabi niya, on each. So, ibig sabihin, same lang siya dun sa original or yung previous problem natin. Tapos, pinakita ko lang na ginamitan natin nung shortcut formulas natin. Pero basta make sure nyo lang na yung angle na ginagamit nyo, tama. Pag ginagamit natin tong shortcut formulas, ito kasi tinamad na akong maghanap ng theta guys. Make sure na yung angle na given ay yung angle dito. Okay? Yun lang, more of, wala, pakitang gilas lang na pwedeng shortcut formulas. Punta tayo sa next problem natin. A hole is to be punched out of a plate having a shearing strength of 40 kSI. A hole is to be punched out of a plate having a shearing strength of 40 kSI. The compressive stress in the punch is limited to 50 kSI. Compute the maximum thickness of plate in which a hole of 2.5 inches in diameter can be punched. Thus, question B, if the plate is 0.25 inch thick, determine the diameter of the smallest hole that can be punched. Ang dami niyang ebas guys, pero i-highlight lang natin yung kailangan nating malaman. Kailangan lang natin malaman na yung plate, meron siyang shearing strength na 40 kSI. Ito yung plate natin. The compressive stress in the punch is limited to 50 kSI. Pag titignan natin yung figure, alin ba dito yung may compressive stress? Ito, di ba? Kasi ang compressive stress natin, isa siyang type ng normal force or normal stress. Yung tension at sa compressive force, example siya ng normal force. Then ang pinapahanap, maximum thickness of plate kung saan yung butas ay 2.5 inches. Tapos pag 0.25 inch thick daw yung plate natin, ano yung smallest hole na pwedeng mabuo? Punta muna tayo sa analysis. Ano munang ibig sabihin nitong problem na to? Di ba pag gagawa kasi tayo ng butas, meron tayong material na kung saan kasing shape niya yung butas na gagawin natin. So, ibig sabihin, dapat yung material na yun, kaya niyang ma-resist yung i-apply nating force para makagawa tayo ng butas. Kasi pag nag-fail na yung material na yun, hindi na matutuloy yung pagbutas natin dun sa isang material. Di ba? Pag gusto natin gumawa ng butas dito, pag unang nasira to, edi hindi na matutuloy yung pagkabutas ng plate natin. So, yun yung ibig sabihin ng problem natin. Ibig sabihin pala, pag limited yung compressive stress, yun lang yung pwede nating i-apply na force para pwede pa tayong makagawa ng butas. Para ma-solve yun, edi mahanap na natin yung force P applied. P over A lang naman siya, or 50 is equals to P all over area nung butas na gagawin natin. Yung sabi ko nga kanina, di ba, pag punching stress or punching shear, yung gagawin nating butas, dapat kamukha rin nung material na pag-a-applyan natin ng force. So in this case, kung gagawa tayo ng 2.5 inches na butas, dapat may material din tayo na ganun yung shape. Or simply, 2.5 inches din yung diameter. Since compressive force, yun na yung magiging cross-sectional area ng material natin. Kaya pag inequate natin yung limiting stress natin na 50 kSI, yung area na ginamit natin ay same sa diameter ng butas na gagawin natin. Mahanap na ngayon natin yung P. Yan yung applied force. Tapos since nahanap na natin yung P, kailangan natin mahanap yung maximum thickness ng plate. Ibig sabihin lang nun, kung maximum thickness ng plate, meron naman tayong formula para sa punching shear, which is yung force all over pi dt. Di-apply lang natin, pero magbabago na yung maximum stress. Kasi yung plate yung dapat mabutas. So, gagamitin na natin yung shearing strength na 40 kSI. Ang masasolve dyan ay itong thickness is equals to 0.781. Question B, if the plate is 0.25 inch thick, determine the diameter of the smallest hole that can be punched. Meron naman na pala tayong force So, direct substitute na lang din sa formula natin. Yung formula natin ulit,
O, 40 is equals to, o yung force natin na na-solve kanina, all over pi d times 0.25. O, pinagbaliktad lang natin. Thickness yung given, diameter yung hinahanap. No, makukuha na natin ay d is equals to 7.814 inches. O, syempre, meron din yan sa choices. O, babalikan natin yung concept natin guys, di ba? Pag gagawa tayo ng butas, dapat yung material na pinag-applyan natin, ganun din yung shape niya. So, ibig sabihin, itong 245.487 kasi, yan yung force na magagamit natin kapag 2.5 inches yung diameter na gagawin nating butas. O, pero yung nakuha nating butas dito or diameter, 7.814, di ba? O, pareho ba yan sa 2.5 inches diameter? Di ba? Hindi. Pag imaginein mo ngayon dyan, o, ito yung 7.814 diameter. O, tapos ine-expect mo na may gantong butas. 2.5 inches lang na butas. O, di ba? Ganyan yung inisip natin, ay ganyan yung nangyayari pag yan yung ginamit nating solution, di ba? O, so dapat i-consider natin or dapat alalahanin nyo na yung 245.487 na force, yan yung force kapag 2.5 inches diameter yung hole na gagawin natin. O, in this case kasi hindi natin alam yung diameter, so mali yung 7.814 inches. O, edi gagawin natin, edi balik tayo dun sa first step. Hanapin muna natin yung force na nalilimit kapag 50 KSI yung gamit or yung compressive stress ang kino-consider. O, tapos hindi natin alam yung diameter, edi magiging variable pa lang siya. O, tapos salpak na ulit natin dun sa formula, o isang missing variable lang naman yan na d. So, tapos makukuha na natin na diameter equals to 0.8 inches. O, kung pansinin nyo kasi guys, ito, pag renound off nyo, 8 inches yan, di ba? O, 0.8 inches, di ba? Paano pag yung choices, 0.8 inches, tapos 8 inches. O, mag-isip ka ngayon na baka pinagtitripan ko lang yung choices, minumove ko lang yung decimal. O, pero naging trap talaga siya. Ito yung magiging sagot nyo pag hindi nyo na-consider na nag-iba pala yung diameter ng material natin na pinag-a-applyan natin nung force. O, sinasabi ko lang naman, malay nyo, di ba? Malay nyo lang matrap kayo, di ba? Dapat sanayin na kayo dun sa mga traps natin. O, ito lang naman yung discussion natin for shear stresses. O, same lang din naman siya sa normal stresses, di ba? Ang difference nga lang, pag normal, perpendicular to the cross-sectional area. Pag shear, parallel to the cross-sectional area. O, tapos ang nadagdag lang dito, meron na tayong tawag dun, double at saka single shear. O, pero halos same lang sila ng concept. Parehong force over area. O, yun lang yung first two topics natin. O, simple stresses, normal at saka shear stresses. Ito lang din yung magiging sakop muna ng seat work nyo. Tapos, meron pa tayong maliit lang na additional topic na kasali din sa quiz nyo. Sobrang iksi lang nun guys. Sobrang iksi lang talaga nun. As in, parang i-discuss ko lang siguro siya ng mga 30 minutes. Tapos, quiz na susunod. Okay, o, tandaan nyo lang naman pag stress, force over area. Ang nagmamatter, paano yung point of application nung force natin dun sa cross-sectional area na yon. O, yun lang. And sasaksakin ko kayo sa next meeting kayo. Maganda-anda na kayo yan.